Nagbabalik po ang unang balita. Nakatagda ng ilipat ang labi ni Tyron Perez sa Loyola Memorial Park sa Sucat, Parañaque ngayong umaga para doon iburol. Ang reality show na Starstruck ang nagbigay daan para makilala si Tyron sa mundo ng showbiz. Narito ang report. Unang naging matunog ang pangalan ni Tyron Perez noong 2003 nang maging finalist ng binata sa reality talent search show na Starstruck ng GMA. Kasabayan niya ang kauna-unahang winners ng show na sina Jenilyn Mercado at Mark Heras. Naging katambal ni Tyron ang kapwa Starstruck contestant na sina Dean Samonte. Pero bago pa man siya sumikat sa Starstruck, lumalabas na si Tyron sa Master Showman walang tulugan. Miyembro din siya ng isang team performing group na MSP Teen Stars. Matapos ang Starstruck, naging bahagi ng ilang kapuso show si Tyron. Napasama siya sa cast ng Bakekang at ng Kung Mamahalin Mo Lang Ako. Sa ulat ng Pep.ph, 2009 ang pakasal ni Tyron ang kanyang non-showbiz girlfriend na isang flight attendant. Mga evacuee sa Cagayan de Oro City nagunahan at nagtulakan sa ipinamahaging relief goods. Dala na rin daw yan ng matinding gutom. Narito ang report ni Victoria Tulad. Dala na marahil ng desperasyon matapos ang ilang linggong pananatili sa evacuation center. Kasunod ng pananalasa ng Bagyong Sendong, hindi na napigil ng mga evacuee ito sa City Central School sa Cagayan de Oro City na mag-agawan sa ipinamamahaging relief goods. Nakipagsiksikan at tulakan sila sa kabila ng matinding init. Tila bingi na sa pakiusap na pumila. May lalakas pa raw bang tunog sa kalam ng kanilang sikmura na nararanasan nila tuwing nauubusan ng relief goods. Wala na. Wala na. Ewan ko kung bakit. Kailangan namin ngayon dati-dati, tuwing umaga mayroong mga pagkain na dumarating Yung luto na. Pati mga bata, nakipila para manghingi ng damit, kahit pa ang ilan may sira na. Pwede pa naman ito suotin. Okay, sayang. Binigyan nila. Para makatulong sa mga nasalanta, agad daw ipamimigay ang mahigit 200 toneladang relief goods mula sa iba't ibang organisasyon, kabilang ang galing sa GMA Kapuso Foundation. Patuloy naman ang pagpoproseso sa mga nasawing residente ng Cagayan de Oro. Nilibing ng NBI ang 46 panglabi. Inilagay sila sa isang mass grave chamber na sesementohan para hindi mangamoy. Kinabitan sila ng number tag para mabilis mahanap sakaling matukoy ang pagkakakilanlan. Yung mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay ay kukunan namin ng data. Pag nakumpleto na po natin yan, i-compare natin yung anti-mortem data doon sa post-mortem data na nakuha natin sa matay. Pag nag-match ang fingerprint, okay na yun. Ayon sa NBI, kahit makilala ang bangkay, hindi ito agad maibibigay sa kaanak. Sa ngayon kasi 174 na bangkay na ang nakalibing sa mass grave na ito at hindi naman pwedeng basta sirain ang puntod para kunin ang isang bangkay. Kaya pakiusap ng NBI sa mga kaanak, sana'y makapaghintay pa hanggang makilala ang karamihan kung di man ang lahat sa mga namatay. Ipoproseso na rin ng NBI ang 8 unidentified bodies na nakuha sa dagat ng Misamis Occidental at inihatid sa pantalan ng Iligan City. Agad na rin pumalaot ang BRP Emilio Liwanag matapos makatanggap ng impormasyong may ilang bangkay pa umanong natagpo ang lumulutang sa dagat. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Wala pa payag ang kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo kaugnay ng mga panibagong kasong isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Nag-ugat ang mga kaso sa di umano'y maanumalyang NBN-ZTE broadband deal. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Tatlong bagong kasong nagugat sa umunay maanumalyang NBN-ZTE deal ang kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa Sandigan Bayan. Ang una ay kasong katiwalian dahil sa umunay pagpasok sa transaksyong madedehado ang gobyerno. Ang presyo kasi ng ZTE contract lumobo raw mula $130 million hanggang $329 million. Dawit din sa kaso sina dating First Gentleman Mike Arroyo, dating DOTC Secretary Leandro Mendoza at dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos. Isa pang kaso ng katiwalian ang isinampa laban kay Arroyo dahil sa pagkakaroon umano ng personal na interes sa kontrata na inaprubahan umano niya kahit alam daw niyang may irregularidad. Insofar as meeting the required quantum of evidence, it has sufficiently met
the level of probable cause. Back off! Kabilang sa basehan ng kaso ang testimonya nina Joey De Venecia at Dante Madriaga kaugnay sa umunoy kickback ng ilang opisyal. Mula ito sa reklamong plunder sa ombudsman ng grupong Bayan Muna, Gabriela at Bayan na non-bailable sana. Pero dahil hindi sapat ang ebidensya, ginawa na lang itong kasong katiwalian na may takdang piyansa na 70,000 piso. Bukod sa dalawang kaso ng katiwalian, kinasuhan din si Arroyo ng paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees dahil sa umunoy pakikipag-golf at pagkain ng tanghalian ng mag-asawang Arroyo sa ZTE headquarters sa Shenzhen, China noong November 2006. Ayon kay Len Bautista Horn, tagapagsalita ni Mrs. Arroyo, no comment muna sila hanggat hindi nakikita ang mga dokumento kaugnay sa mga kaso. Sinisika pa namin kunan ng payag si Mendoza habang ang abogado ni Abalos merong pinuna. Si Chairman Abalos, meron nang hinaharap na kaso at nakapending po ngayon sa 4th Division ng Sandigan Bayan. Talagang tinutugis na lang nila si Chairman Abalos dyan ng walang basihan. Well, obviously, double jeopardy na ho yan. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang mga kasong isinampa sa Sandigan Bayan. We welcome the filing. The Filipino people have long been waiting for closure, and this is the process by which we as a people can get closure. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Hindi matatawaran ang galing ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Balikan po natin ang mga karangalan at tagumpay ng Pinoy at iba pang karangalan ng bansa sa 2011 sa unang balita, Year-End Report. Pinoy Boxing Republic. Ganito na nga maituturing ang ating bansa na tahanan ng milyong Pinoy na panatiko ng boxing at lupang sinilangan ng kinikilalang hari sa loob ng ring, si Manny Pacman Pacquiao. At ngayong 2011, muling pinatunayan ni Manny ang pagsik ng kanyang kamao matapos muling mapataob ang tinaguriang dinamita ng Mexico na si Juan Manuel Marquez. Nabahiran man ng kontrobersyang nasabing laban. Sa huli, naidepensa ni Manny ang kanyang titulo bilang WBO World Welterweight Champion. Samantalang ang Hawaiian Punch naman na si Brian Viloria, napatumba ang Mexicanong si Giovanni Segura at nanatiling WBO Flyweight Champion. Nag-uwi rin ang karangalan ng mga atletang Pinoy na sumabak sa nakalipas sa Southeast Asian Games sa Indonesia. At ang nasungkit ng ating magiting na koponan, 36 gold, 56 silver at 77 bronze medals. Kung likas sa ganda naman ang pag-uusapan, may ilalaban din ang Pilipinas. Patunay dyan ang pagpasok sa 7 New Wonders of Nature ng underground river sa Puerto Princesa, Palawan. Ang saltwater crocodile naman na si Lolong, pasok sa Guinness World Records bilang pinakamahabang buhaya sa buong mundo. May haba itong 21 feet and 3 inches habang ang kanyang timbang mahigit 600 kilo. Unang nakilala si Lolong nang mahuli siya sa Agusan Marsh nitong Setyembre at ngayong kasali na siya sa pandaydigang listahan, ang hayop na kinatatakutan may potensyal na ngayong humakot ng turista sa bansa. Basta't tatak Pinoy, siguradong world class. Kaya naman sa pagpasok ng taong 2012, asahan ang muling kikilalanin sa buong mundo ang lahing Pilipino. Panata ko. Wala mang kapangyarihang gumawa ng batas o tanggalin ang mga basura sa dagat, hindi ito naging hadlang para sa isang lalaking layuning protektahan ang kalikasan. Ang kanyang panata sa special report ni Claire Delfin. Mahirap po yung laban dahil wala naman po akong pera, wala akong resources. Pero yung pag-asa po lagi na. Di niya raw kayang gumawa ng batas. Di rin niya kayang alisin ang lahat ng basura sa dagat. Kahit saan po tayo pumunta, parang nasisira po yung pinupuntahan natin. Pag pumasok tayo sa isang gubat, nakakalbo yung gubat. Pag pumunta tayo sa isang ilog, nasisira yung ilog, dumudumi, nilalagyan ng basura. Pag pumunta tayo sa dagat, ganun din. Pero ang pagmamalasakit ni AG kay Inang Kalikasan, idinadaan niya sa paraan niyang alam, ang pagpipinta. Ang mga pader sa mga pampublikong lugar, hinihingan niya ng permiso para magsilbing canvas ng kanyang mga obra. Simple lang raw ang nais niya, parating sa marami ang mga problema ng kalikasan. Mag-isa lang daw siya noong una, pero nang lumaon,
Hindi na kailangan mag-convince ng tao. Sila na mismo yung lumalapit, dumadampot sila ng brush, dumadampot ng pintura, tapos nakikilahok na po sa amin. In fact, hindi na po kami naghahanap ng pader. Kami na po yung hinahanap. Naniniwala po sila sa advocacy namin. Pero alam ni AG, di sapat na armas ang pintura at brush laban sa tambak na problema sa ating kalikasan. Mensahe lang po ito. Malaki na po yung problema ng karagatan natin. Makilahok at tumulong sa paglutas ng mga problema. Sana po maging solusyon tayo. Kailangan lang po natin gumising. Kaya ang mensaheng na ipapabatid ng bawat hagot ng kanyang paintbrush, sisiguraduhin niyang kanyang isa sa buhay. Sa pag-asang masamahan din daw siya ng iba di lamang sa pagpipinta, kundi pati na rin sa mga gawaing magliligtas sa kalikasan. Kasi pa yung pagkakalat at pagtatapon sa kung saan-saan, hindi po natin namamalayan, hindi natin alam. Umaabot po pala sa dagat yon. So yun lang pong act ng pagtapon sa tamang basurahan, malaking bagay na po yun. Panata ko, hindi ako magtatapon ng basura sa dagat. Siya si AG Sanyo at ito ang kanyang panata. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. LRT1, LRT2 at MRT magbibigay ng libreng sakay ngayong araw. At Lady Gaga magpe-perform sa New Year's Eve show sa Japan. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. A look back at the year's best and a countdown to what's in store. Join your favorite Kapuso stars in 2011's last and 2012's first Party of the Year. Countdown to 2012. The GMA New Year Special. Party starts at 9 p.m. this Saturday, December 31 at the SM Mall Ovation and goes on live telecast on GMA. Don't forget